Alam mo ba na ang totoong kwento ng Lorax ay hango sa isang talaarawan na puno ng puro trahedya? Noong 2012, lumabas ang pelikulang ito, pero ngayon lang nadiskubere ang orihinal na inspirasyon. Itinago ito ng malalaking kumpanya sa publiko dahil sa isang nakakakilabot na dahilan. Pinapaniwala nila tayong ang Lorax ay Truax, pero kakaunti lang talaga ang may alam ng tunay niyang pinagmulan. Hindi ko tinutukoy ang orihinal na libro, kundi ang naging inspirasyon sa paggawa nito. Welcome sa panibagong episode ng Malungkot na Kwento sa Likod! Alam ng mga mahilig sa pusa, sombrero o Grinch na si Dr. Seuss ang orihinal na lumika ng Lorax. Doon kinuha ng Illumination ang inspirasyon para likhain ang pelikula at gawin itong matagumpay noon panahong yon. Napanood mo man o hindi ang pelikulang ito, maghanda kang matuklasan ng maraming hindi mo inaasahang bagay tungkol sa kwentong ito. Para malaman ang tunay na pinagmulan ng Lorax, kailangan nating maintindihan ang mga mensahe ng dalawa nitong huling adaptasyon, ang pelikula at ang libro. Pareho silang may parehong mensahe, pero may ilang mga interesanteng punto na binago. Tulad ng halimbawa, si Una Beses. Sa libro, si Una Beses lang ang tanging kontrabida na lumalabas sa kwento. Wala si Ginong O'Hare at wala ring Una Beses. Isa siyang binatang itinakwil ng pamilya at naghahangad ng tagumpay. Sa libro, iisa lang ang sakim na kontrabida at hindi ipinakita ang mukha niya. Sa kabilang banda, masasabi nating si Lorax ay ang pinili ng kalikasan na siyang nag-aalaga sa buong kapaligiran niya. Alam niya kung sino ang nangangailangan at nararamdaman pa niya ang sakit ng punong kahoy kapag natumba ito. Siya ang sumusubok kumbinsihin si Wanz na pag-isipang mabuti ang kanyang mga ginagawa para hindi siya makasira. Buwang gubat ng mga trufula. Nasiyaan ka na ba? Napunan mo na ba ang kawalan sa loob mo? O kailangan mo pa? Sa huli, lahat ng pagsisikap na ito ay nauwi sa wala. Ang mga hayop na naninirahan sa gubat na ito ay naubos na. Ang mga osong barbalotoso na kumakain ng trufula, mga ibon at humes, mga sisne, isda, lahat sila ay nawala. Hanggang sa ang natira na lang ay ang kawawang at nag-iisang Lorax. Grabe, ang bigat talaga ng kwento pag inisip mo. Pero ginawa ng Illumination na mas magaan ito para sa mga manonood, katulad ng ginawa ni Dr. Seuss sa orihinal na kwento para mailathala niya ang kanyang libro para sa mga bata. Pero ano nga ba talaga ang totoong inspirasyon sa likod ng Lorax? Ano ang nakita ni Dr. Seuss na ngayon lang natuklasan? Tuklasin natin ito. Noong 2021, natagpuan ng ilang pahina ng talaarawan sa ilalim ng mga bato. Araw-araw inilalarawan kung paano ang kumpanyang Onceler o Isang Beses. Sila ang responsable sa pagputol ng gubat. Punong-puno ng matitinding tagpo ang mga pahinang ito, ngunit babasahin ko ang ilang piling bahagi sa video na ito. Kung ikaw ay sensitibo at madaling maiyak, ihanda ang iyong panyo. Unang araw, tinawag ako mayon mula sa aking lungga. Nang marinig ko ang iyak ng isang puno ng trufula, hinarap ko ang binatang pumuputol ng puno. Sinabi niya na gagawa siya ng maraming gamit na damit mula sa hibla nito at magiging maayos ang lahat. Ikapitong araw. 12 ng tao ang dumating at mabilis na nagputol ng mga puno. Di ako makapaniwala sa bilis nila. Sa simula, niyakap namin ng mga barbalutoso ang mga puno. Wala silang pakialam at nagpatuloy lang sila sa pagputol. Maraming trufula, kaya madaling lumipat ang mga manggagawa para magputol pa. Ikalabing-isang araw, hindi na matiis ang mga sigaw ng mga puno. Kailangan na talaga nating pigilan sila. Ikalabing-dalawang araw, napatay si Barbara, isa sa mga barbalutoso. Sinisira niya ang motor ng isang makina nang barilin siya ng isang gwardiya. Kinuha niya minsan ang katawan ni Barbara para hindi namin siya mailibing. Palagi naming aalalahanin ang iyong sakripisyo, Barbara. Nagpatuloy ang talaarawan ng napakaraming araw at nagtapos sa isang listahan ng 578 pangalan na malamang ay sila ang mga namatay sa buong pagkalbo ng kagubatan na ito. Sinabi ring ang buto ng trufula ay aabuti ng 10 taon bago tumubo.
10 taon bago maging puno at isa pang 10 taon bago magsimulang mamunga. Katulad ng nangyayari sa libro ni Dr. Seuss. Ipinapakita rin nito na tuluyang nawala ang mga puno sa kalikasan, kaya imposibleng mapatunayan na totoo ang diary na ito. Pinaniniwala ang ginamit ni Dr. Seuss ang material na ito bilang inspirasyon para sa sarili niyang libro na naging pelikula rin. Pero, iniisip ba na nangyari lahat ito nung bumisita si Dr. Seuss ng ilang araw sa Aprika? Doon din ba mismo sa huling pinuntahan? Ilang siyentipiko ang nakatuklas na maaaring may ebidensya kung ano ang naging inspirasyon sa disenyo ng karakter na si Lorax. Tama, kakaiba ang impormasyong ito. Pero bago natin alamin kung anong hayop ang naging inspirasyon sa Lorax, mag-comment kung gusto mong video at i-share kung mahalaga sa'yo ang pag-alaga at pagpapanatili ng kalikasan. Si Dr. Seuss ay isang naturista at environmentalist tang mahilig mag-imbestiga at magpanatili ng buhay sa kalikasan, pati magdiskubre ng bagong species. Siya at ang kanyang asawa ay pumunta upang bisitahin ang isang wildlife reserve sa Kenya, Africa, sa parehong taon na naisulat ang Lorax, ngunit bago pa ito mailatala. Habang sila ay bumibisita, nakatagpo sila ng isang uri ng hayop na tinatawag na unggoy na patas at hindi ito isang masamang biro tungkol sa mga paa. Ang unggoy na ito ay kakaiba kumpara sa ibang mga uri ng unggoy. Dahil sa balahibo sa mukha, nagmumukha silang may bigote. At kilala rin sila bilang ang orange na unggoy o ang pulang unggoy. Parang katulad ito ng karakter na na-discuss natin noon. Malakas ang naging inspirasyon ni Dr. Seuss sa hayop na ito para sa paglikha ng Lorax dahil marami silang pagkakapareho. Ang pinakakakaibang pagkakatulad dito ay ang patas na unggoy ay labis na umaasa sa isang punong tinatawag na Acacia drepanolobium o silbido acacia na namumunga ng maliliit na prutas na kulay alak na kahawig ng mga prutas na kinakain ng mga barbalutoso. Bago putulin ni L. Unaves ang lahat ng mga punong trufula. At ito ay may malaking kabuluhan dahil sa lahat ng mga kwento, maging sa tala-arawan, libro o pelikula. Ipinagtatanggol ni Lorax ang mga puno na nangangahulugang si Lorax ay hindi isang mahiwagang nilalang na nagtatanggol sa gubat, kundi katulad siya ng mga unggoy na ito na umaasa sa mga puno para mabuhay. Ibig sabihin, si Lorax ay miyembro din ng komunidad ng mga hayop sa kagubatan. Ang totoo, hindi matitiyak kung tunay ang tala-arawang ito, pero lahat ng mga kwento, pati na rin ang mga pangalan at mga pangyayari ay tumutugma ng maayos sa kwento ni Lorax, pati na rin ang pangalan ni L. Unaves, ang pangunahing kontrabida. Ang mga material na ito ang naging pangunahing inspirasyon ni Dr. Seuss sa paggawa ng kwentong ito. At ang pinakakahanga-hanga sa lahat, ang Lorax. Ito ang kahulugan ng mensaheng iniwan niya bago siya umalis. Nakakaunti lang ang nakapag-decode. Nag-iwan siya ng ilang bato na may teksto maliban kung, alam mo ba ang nais iparating sa atin ni Lorax? Bibigyan kita ng oras para maintindihan mo ito bago ko ipaliwanag ang totoo. Habang naghihintay, alamin natin kung bakit nilikha ni Dr. Seuss si Lorax. Hindi alam ng marami na labis na kinamumuhian si Dr. Seuss ng malalaking kumpanya. At pagkatapos mailathala ang librong ito, ginawa ng mga kumpanya ang lahat ng kanilang makakaya para ipatanggal ang libro. Alam mo ba na ginagamit ni Dr. Seuss ang palayaw na ito para sa sariling kaligtasan? Sa kanyang mga gawa, madalas niyang pinupuna ang mga kumpanya na ang gusto lang ay magkaroon ng mas marami at mas marami pang pera at labis na kinamumuhian siya ng mga kumpanyang ito. Dahil dito, napagpasyahan ni Theodore Geisel na gumamit ng pangalang Dr. Seuss para maprotektahan ang sarili niya mula sa anumang masamang maaaring gawin sa kanya. Ganun kalaki ang galit ng mga kumpanyang ito na gumawa sila ng nakakabagabagag na bersyon ng Lorax na tinawag nilang Truax, na interesting din ang pangalan. Ipinapaliwanag ng kahulugan ng Truax ang layunin ng madilim na karakter na ito. At dahil sa mahigit 600 milyong kopya na naibenta ng Lorax, nagkaroon ng masamang impresyon ang mga tao tungkol sa mga kumpanyang ito. Matagal nang nadiskrimina ang mga nagtatrabaho sa pagpuputol ng puno para sa bahay at sahig.
Iyon ang dahilan kung bakit nais nilang tanggalin si Lorax sa lahat ng mga tindahan ng libro at paaralan para sa mga bata. Ang True X ay nagmula sa true o katotohanan, habang ang X ay nagmula kay Lorax, parang katotohanan ni Lorax. Gusto nilang ipahayag ang kanilang pananaw tungkol sa pagpuputol ng mga puno. Sinasabing ito ay kinakailangan. Kung hindi, lalala ang polusyon dahil sa paggamit ng petrolyo at mas mapaminsalang chemical sa kalikasan. Sa huli, hindi rin naging mahalaga ang ideyang ito. Ang mensahe ni Lorax ay naipasa pa rin makalipas ang ilang taon. Tanggal na ang kontrabida. Si Una Bess ay naiwan ng mag-isa sa kanyang abandonadong pabrika, wala nang natirang puno at wala na ring hayop na buhay. Ang Lorax ay basta na lang umakyat sa asul na langit kung saan palagi natin siyang makikita. At ang huling buto ng Trufula ay iniwan sa nag-iisang dalisay na kaluluwa na nakilala ni Lorax Death. Ang batang ito ngayon ay kailangang itanim ang butong ito at alagaan ito. Sa wakas, naintindihan ni Una Bess ang huling mensahe ni Lorax. Iniwan ang mensaheng ito sa isang tumpok ng mga bato na nagsasabing, maliban kung ano? Naintindihan ni Una Bess na ang mensaheng ito ay nangangahulugan na maliban kung may isang tao na talagang nagmamalasakit, walang bubuti. Kaya, ipinapakita ni Una Bess ang kanyang pagsisisi at napagtanto niya na ang mga totoong nagnanais ng kabutihan ay magtatagumpay. Nakita niya ito sa bata na siyang nag-ingat ng binhi ng Trufula, tulad din ng nakita natin sa kwento ni Lorax laban sa masamang kwento ni Truax. Ang bata, marahil, ay unti-unting lilika sa paglipas ng mga taon ng isang bagong gubat ng Trufula sa paligid ng mga batong iniwan ni Lorax. Mga bato kung saan, marahil ay iniwan niya ang kanyang talaarawan na may napaka-inspirasyonal na kwento na siyang magbabago sa mundo.